Sumiklab ang isang grass fire sa Taal Volcano Island. Pasado alas 7 kagabi nang matanaw ng mga residente ang usok at apoy. Iniimbestigahan pa ang mitya ng apoy na ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog ay inabot ng 15 oras bago maapula. Wala namang naiulat na nasaktan at napinsalang ari-arian kabilang mga gamit ng P-Box. Dalawa pang bangkay na hinihinalang mula sa lumubog na Roro na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan ang natagpuan ngayong araw. Kaninang umaga, natagpuan palutang-lutang sa isla ng Mataha ang isang pinaniniwalaang bangkay ng babae. Isang bangkay naman ng lalaki ang natagpuan sa isa ng Pilas. Sa ngayon, 35 na ang kumpirmadong bilang ng mga nasawi. Iginit naman ng isa sa mga nakaligtas at tumatayong lider ng mga kaanak ng mga nawawalang pasahero na 52 pa ang bilang ng mga nawawalang pasahero. Sa ngayon, naghahanda na sila na magsampa ng kaso laban sa management ng barko. Update naman sa nawawalang motorbangka na MV CA Amehara sa Davao Gulf. Umabot na sa katubigan ng Indonesia ang paghahanap sa siyam pang nawawala. Bumuna rin ang 2 teams para sa investigasyon sa pagkawala ng bangka. 2 mangingisda sa Bacolod City ang nasagip mula sa paglubog ng kanilang bangka. Nakatayo ang 2 sa bangka nilang unti-unti nang lumulubog nang makita sila ng ilang pasahero ng isang dumaang Roro vessel. Nasa maayos ng kondisyon ng 2. Ang kwento ng isa sa mga mangingisda, pumalaot sila gabi nitong Miyerkules pero dahil sa malakas na hangin at alon ay lumubog ang kanilang bangka. May bagong asset freeze order para sa ilan pang mga sangkot sa maanumalyang proyekto kontra baha ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ang freeze order na inisyo ng Court of Appeals ay para sa mga ari-arian ng 2 contractor na mga guni-guning flood control project sa Bulacan. Gayon din sa isang kilalang negosyante at mga individual na sangkot sa maanumalyang mga proyekto. Sakop ng freeze order ang mahigit 300 bank account at e-wallet account, insurance policy, investment and securities account at real properties. Sa ngayon, umaabot na sa mahigit 24.7 billion pesos ang halaga ng mga naka-freeze na ari-arian na konektado sa mga kinurakot na proyekto. Hirap muna bago sarap. Yan ang mantra ng mga kapuso celebrity na abala sa kanilang taping bago ang kanilang bakasyon abroad. May chika si Athena Imperial. Nasilip na ng viewers ang karakter ni Ashley Ortega sa GMA Afternoon Prime series na Hating Kapatid. Nag-crossover sa serye ang kanyang karakter na si Angel sa upcoming series na Apoy sa Dugo. Kwento ni Ashley, sumabak siya agad sa shoot para sa Hating Kapatid matapos ang 1 linggong bakasyon sa Bangkok, Thailand. Kasama niya sa mga eksena sa serye ang boyfriend na si Mavi Legaspi. Nung pagbalik ko from Bangkok, doon pala ako sinabihan na, oh my gosh, mag-guest ako sa Hating Kapatid. Sa set, mas nakilala ko yung work mode side ni Mavi as an actor. Work mode muna sina Ashley at Mavi, pero looking forward sila sa kanilang unang out-of-the-country trip this year. Sa April, sa Sakura, sa mag-Japan, mag-Osaka kami. So, work mode muna para pagdating ng April, mag-vacation mode. Magja-Japan din sa April ang real-life couple na sina El Villanueva and Derek Monasterio na kasama ni Ashley sa Apoy sa Dugo. Magja-Japan kami this April. So, maabutan namin yung cherry blossom. So, ako kasi first time ko mag-Japan. Ikaw, second time na, no? Yeah. So, exciting siya kasi kasama din yung family ko. Vacation Oh, talaga. vacation talaga eh. Walang mag-workout dito. Pag naka-vacation kami, pati yung kain namin, pang bakasyon. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.